Diyos yung pinakamalakas at pinaka-the best na papuri sa Panginoon. Hallelujah! Yung the best para sa Holy Spirit. Taas ang mga kamay at sabihin niyo, good morning! Good morning! Holy Spirit! Holy Spirit! Take over! Take over! In my heart! In my heart! Palakpakan natin ang Espiritu Santo. Ngayon pong araw na ito ay ika-50 araw. 50 araw matapos ang Panginoon ay mabuhay na maguli. Doon po sa time of resurrection. Kaya po, ika-50 araw ang tawag po ng 50 sa Greek ay pente. Kaya po yung pente, then cos, ibig sabihin po, yun po yung pagbaba ng Espiritu Santo. Kaya po, ika-50 araw, yun po'y araw ng linggo, kasi 7 weeks times 7 day, 7 times 7 equals 49 days, plus 1 day, pang 50, that is falls on Sunday. Ang Panginoon nabuhay na maguli ng araw ng Sunday, at bumaba ang Espiritu Santo ng araw ng Sunday, kaya't ang pagsamba ng mga Kristiyano ay araw ng Sunday. Purihin po natin ang Panginoon. Nasa mga kamay at ay sumayaw. Come, Holy Spirit fire! Amen! Lahat ay sumayaw sa Diyos, sa Espiritu Santo. Holy Spirit, come with your power. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Spirit, let the fire fall. Come, Holy Spirit, let the fire fall. Let the fire fall. Let the fire fall. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Purify my heart. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Come, Holy Spirit, let the fire fall. Come, Holy Spirit, let the fire fall. Let the fire fall. Let the fire fall. Holy Spirit, Holy Spirit, set my life on fire. Set my life on fire. Holy Spirit, Holy Spirit, set my life on fire. Holy Spirit, set my life on fire. Holy Spirit, set my life on fire. Come, Holy Spirit, let the fire fall. Come, Holy Spirit, let the fire fall. Let the fire fall. Let the fire fall. Let the fire fall. Let the fire Sabi nyo. Sabi nyo. Sabihin mo sa iyong katabi, Sister, Brother, makinig ka. Makinig ka. Sabihin mo, huwag kang makikipagkwentuhan. Pakinggan mo ang salita ng Diyos. Sino makikinig? Lahat ng makikinig
pakikinig ay paghihimalaan ng Diyos. Amen! Oh, you open your Bible. Open your Bible in the book of Ezekiel. The book of Ezekiel, chapter 37. Ezekiel chapter 37, from verse 1, the following verses. It is the valley of a dry bones. It says, the hand of the Lord was upon me, and He brought me out by the Spirit of the Lord, and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, prophesy to these bones. And I say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, prophesy to breath, prophesy, Son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says, come from the four winds, who breathe and breathe into the slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breathed into them. They came to life and stood up on their feet, a vast of army. Then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. They say, our bones are dried up, and our hope is gone. We are cut off. Therefore prophesy and say to them, this is what the sovereign Lord says. O my people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am the Lord. When I open your graves and bring you up from them, I will put my spirit in you, and you will live, and I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken, and I have done it, declare the Lord. Amen. My dear brothers and sisters, the Word of God. Thanks be to God. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Brothers and sisters, napakalaga po ng Pentecost Sunday. Sabagat ito po yung empowering of the body of Christ, kung saan po binibigyan tayo ng kapangyarihan mula sa Espiritu Santo. Without the power and without the Spirit of God in us, we are like these bones. Kung wala po ang Espiritu ng Diyos, tayo ay parang mga kalansay, mga patay.
hindi makakakilos. Amen, Lord. That's how important the Holy Spirit in the life of believers. Mga kapatid, kaya pakinggan nyo ang mensahe ng Diyos. Because our topic this afternoon is about regeneration by the Holy Spirit. Regeneration, brothers and sisters, regeneration, it is pertaining to change life. Yung pagbabago ng buhay ng tao. Yung pagbabago, it repair to baptism, and baptism, it signifies regeneration. Yung pagbabago ng kalooban, pagbabago ng puso ng tao, hanggat wala di pinahintulutan na maghari ang Espiritu Santo sa buhay ng isang tao, kalansay ka pa rin. Kalansay ka pa rin. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, kalansay ka pa rin ba? Anong sagot? Amen. Anong amen? Anong sagot? No amen? Yan. You are not bones. Hindi ka nakalansay. Sapagkat from the very beginning that we were baptized, nang tayo binyagan, the Spirit of the Lord is there in your heart. Amen. Purihin ang Panginoon. Taas ang kamay nyo. Isa, dalawa, tatlo. Ayun, alam ng umaaten sa ambal, ano? Amen. Pag sinabing isa, dalawa, tatlo, Upo. ibig sabihin umupo na. Amen. So, regeneration, sabi ng John chapter 3 verse 3. John chapter 3 verse 3, unless a man is born again, you cannot enter the kingdom of God. And it signifies in John chapter 3 verse 5, unless a man is born in his spirit, in water and his spirit, you cannot enter the kingdom of God. So, that is born again experience. It means to say you need to experience. You need to experience the Holy Spirit in your life. Amen. 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 Ang maranasan ng tao, ang Espiritu Santo, pagharian siya at gabayan siya at maging bago ang kanyang buhay hanggang sa dumating ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, nagkukwentuhan ka na naman dyan. Kwentuhan ka na naman dyan. Sabihin nyo, makinig ka. Makinig ka. Oy, kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, oy, makinig ka. Amen! Amen! Tanungin ko nga muna kayo ba'y naniniwala sa Espiritu Santo? In the Holy Spirit? Sino naniniwala sa Espiritu Santo? Ano ang pagkakilala nyo sa Espiritu Santo? He is the third person of the Holy Trinity. Ang tao pag nagkasala sa Diyos Ama, may kapatawaran. Magpapatawad ang anak. Pag ang anak, nagkasala ka sa anak kay Kristo, may magpapatawad sa iyo, ang Holy Spirit. Pag nagkasala ka sa Holy Spirit, walang kapatawaran. And that is blasphemy. Mga kapatid, kaya mahalaga po ang Espiritu Santo. At ito pong binasa ko, ito ang larawan ng Israel. And remember, we are the new Israelite at the present time. Amen. Amen. Tayo po ang bagong Israelita sa kapanahunan. Tayo ang new Israelite at the present time. At kung tayo new Israelite in the present time, kung hindi kumikilos at hindi natin pinahintulutan ang Espiritu Santo sa ating buhay, ika'y tila kalansay. Walang litid, walang laman. Amen? Ang tao nabubuhay na paghaharian ng Diyos sapagkat perfect ang kanyang katawan. May laman, may ugat, at
may buhay na inilagay ang Diyos. And after God gave life, God breathed them. Hiningahan. Sabi niya, walang sound ano? Wait, bakit pa? Ayan. Hiningahan. And remember, one of the name of the Spirit in the Old Testament is the breath of God. Isa sa tawag sa Espiritu Santo sa Old Testament time ay hininga ng Diyos. The breath of God. Kaya ako'y bumababa para makita ko yung nagkukwentuhan. Sabi kasi nung isang attendee natin ay hindi niya maintindihan minsan yung talk dahil ang ingay-ingay nung katabi niya. Kaya sabi ko, yaan nyo sasabihin ko, sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang maingay. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang maingay. Sabihin mo, mamayaan nyo na pag-usapan yung mga bagay na hindi pag-uusapan dito. Amen? So, makikita po natin yung inutos ni Yahweh kay Ezekiel. Ezekiel is one of the prophets of God. Isa siya sa propeta ng Diyos. At siya inutusan ni Yahweh na magpahayag, mag-prophesy ng salita ng Diyos doon sa mga kalansay sa isang lugar. Mga kalansay, parang ganito. So mga kapatid, nagpahayag si Ezekiel. Nagpahayag ang propeta ng Diyos. He prophesied the word of God. At nung siya nagpahayag ng salita ng Diyos, abay unti-unting nagkakaroon ng ugat. Litid. Nagkakaroon ng litid ang mga kalansay. Sabi niya, so I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise. Nagkaroon po ng ingay. Ibig sabihin, ang mga kalansay nang marinig ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, sila ay nagkaroon ng buhay. Ang malungkot, maraming Kristiyanong tila mga kalansay, walang buhay. You know why? Because there are so many Christians, they don't know and they don't want to listen to the prophesying of God's word. Ayaw nilang makinig. Mas mahalaga sa kanila ay mag-ingay. Mas mahalaga sa kanila ay magkwentuhan. Kaya tila kalansay, patay. Pero tingnan nyo ang sinasabi ng Ezekiel chapter 37. Mga kabat kay Kristo, sabi ng verse 5, this is what the sovereign Lord says to these bones. Ganito anyang sinasabi ng makapangyarihang Diyos sa mga kalansay na ito. I will make breath. Sabi ko kanina, breath is one of the name or one of the name of the Spirit in the Old Testament time. Hininga ng Diyos. So sabi niya, ang gagawin ko dito sa mga kalansay na ito, hihingahan ko sila. Hihingahan ko sila. Hihingahan ko sila. Sabi ni Yahweh, hihingahan ko sila. At ang sabi po, nung sila'y hiningahan, sabi niya, these bones, and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. Pakinggan nyo, mga kalansay, ang salita ng Diyos. This is what the sovereign Lord says to these bones, I will make breath into you. Ang hininga ay papasok sa mga kalansay na ito. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo, pag pumasok sa inyo, ang mga kalansay ay mabubuhay. Ang mga kalansay ay mabubuhay.
ang mga kalansay ay mabubuhay. At ang sabi niya, mga kapatid ko kay Kristo, I will attach tendons to you and make flesh. Magkakaroon kayo ng mga litid. Magkakaroon kayo ng laman. Ang kalansay ay mabubuo. Ang kalansay ay magkakaugat at magkakalitid, magkakalaban at magkakaroon ng buhay. It is the importance of the Holy Spirit in your life, kapatid. Amen. So then he said to me, prophesy ng the bread, prophesy, son of man, magpahayag ka. Magpahayag ka, tao. Son of man. The Son of Man, it pertains to our Lord Jesus Christ. Si Kristo ang tinutukoy na Son of Man. Sabi po, Son of Man. And say to it, this is what the sovereign Lord says, come from the four winds. Tinatawagan ng apat na sulok ng daigdig. Tinatawag ang hangin upang ibigay ang lakas. Sapagat ang hangin ay isang pangalan ng Espiritu Santo. It is one of the title of the Holy Spirit, the wind. Kaya kapag humahangin, natutuwa ka. Kaya ka paypay ng paypay dahil gusto mo ng hangin. Higit pa yan ang Espiritu Santong pinibigay ng Diyos. Amen! Dito sa ating mga kapatid na masisipag. Wow! Ang gaganda ng mga anak ng Diyos. Dito sabi ng banal na kasulatan, therefore prophesy and say to them. Ito ang pinasasabi sa inyo dito sa sulok na ito. This is what the sovereign Lord say. Oh my people, I am going to open your graves. Bubuksan ang Panginoon sa inyo lahat ng ito. Ang sabi niya, and bring you up from them. Bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Ibig sabihin, pag itong pangakong I will bring you back to the land of Israel, ibig sabihin, tayong lahat ay pagpapalain ng Diyos. Tayong lahat ay pagpapalain ng Diyos. Amen! And this is a very important for all of us. Sabi ng verse 13, then you, my people, inaari tayong anak ng Diyos kung tayo hindi na makakalansay at muling nabuhay at nilagyan ng mga litid at katawan at nilagay ang buhay sa ating pagkatao. Ang sabi niya, then you, my people, will know that I am the Lord. Ang taong binuhay, nagkaroon ng bagong buhay, sila lang ang nakakakilala sa Diyos na makapangyarihan. Sila lang ang nakakakilala ng Diyos na makapangyarihan. Amen! Amen. Kaya yung mga kalansay at patay pa rin hanggang ngayon, hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Wala silang pagpapalaga sa Diyos. Mas mahalaga sa kanila ay magpagkukwinta ng kanilang tinamaan sa luto. Mahalaga sa kanila ay pagkukompute kung ano ang tatamaan nila sa luto. Sapagat ang luto ay makamundo. That is the system of this world. Ang taong babad sa kamunduhan ay mga taong hindi inaalaw ang Holy Spirit na kumilos sa kanilang buhay. Amen. Amen! And this is the very important word. Listen to me. Focus your eyes in front. Focus your eyes in front. Sa unahan, ito nyo ang inyong paningin. Because this front is symbolizing God. Amen. The altar is symbolizing God, the presence of God. Amen. Mga kapatid, focus your mind, your eyes in front. This is the very important word in our
Reading verse 14, I will put my spirit in you. Matapos na makalansay, ay magkaroon ng buhay. Matapos na makalansay, ay magkaroon ng litid, magkaroon ng katawan, magkaroon ng laman, magkaroon ng buhay. Ang sabi ng banal na kasulatan, I will put my spirit in you, and you will live, and I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, has spoken. I have done it, declared the Lord. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. This reading is the shadow of each and every one of us. Amen. Ito ang larawan nating lahat. Before we received the Lord Jesus Christ, and before we were born from above, bago tayo nabaptize, bago tayo tumanggap kay Kristo, all of us are dead, like a bones in this grave, mga kapatid. Mga kalansay na walang buhay, mga patay, at walang alam tungkol sa Diyos. But thank God, salamat sa Panginoon, because of the Son of Man, that in the prophecy of Ezekiel, the Lord says, Son of Man, prophesy. Magpahayag ka, anak ng tao, magpahayag ka. And that is the shadow of the Lord Jesus Christ, the coming of the Messiah. Because without the Messiah, without Jesus Christ, kung hindi siya dumating, there is no Pentecost. There has no Holy Spirit. But because Jesus, He came to us. At ang sabi niya, ano ang sabi niya? He came from heaven to earth To show the way from the earth to the cross, my debt to pay. from the cross to the grave. From the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Kapag ako nakakarinig ng kanyang awitin, tumatayo ako at sumasamba sa Diyos. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad. I'm so glad you're in my life. I'm so glad. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave. From the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from Heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave. From the grave to the sky. Lord, I lift your name on Ako na lang yung sumayaw kasi hindi sumayaw yung ano. Ako na lang yung sumayaw. Diba sarap sumayaw sa Panginoon? Ano? Diba ano sabi niya? You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave. From the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth
and I will settle you in your own land. Remember, brothers and sisters, the Spirit is in you. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Espiritu Santo'y nasa sayo. Ang Espiritu Santo ay nasa sayo. Sabihin nyo, pinahahalagahan mo ba siya? Pinahahalagahan mo ba siya? Ano Amen. sagot? Amen. Remember this, brothers and sisters. Kapag hindi natin pinapahalagaan ng Espiritu Santo, nag-crave ang Holy Spirit. Nagtatampo, umiiyak, nalulungkot. Sa patuloy nating paggawa ng di tama, sa pagsunod natin sa kalooban natin sarili, sa pagsangay natin sa mundo at paggawa ng kasalanan, nagtatampo, umiiyak, nalulungkot ang Espiritu Santo na inilagay na ng Diyos sa ating mga puso. Na dati tayo mga patay kalansay, walang laman, walang buhay. Subalit ang tayo binyagan, ay natanggap natin ang Espiritu Santo at inilagay ng Diyos sa atin. Maaatim kaya nating lahat na sa kabila na ang Espiritu Santo ay nasa sa atin na ay patuloy natin sasaktan siya. Remember, it is the promise of God in the Gospel according to St. John. He will remain in us. Siya'y mananatili sa atin. He is not like the ministry of the Spirit before in the Old Testament time. Dahil in the Old Testament time, His ministry is in and out ministry. Sa lumang tipan, umaalis siya kapag tayo nagkakasala. Sa lumang tipan yun, ay tayo nasa bagong tipan. Nasa new covenant tayo. And the new covenant, that is Jesus Christ. That He gave unto us His Spirit. Na ang pangako sa Espiritu Santo, siya'y mananatili sa inyo, mananahan sa inyo, at ginawa niyang banal niyang tahanan ang ating mga puso. 1 Corinthians 3:16 at 1 Corinthians 6 verse 19. Our body is the temple of the Holy Spirit. Kaya po, hindi dapat na tayo na mga binuhay at hindi nakalansay ay irespeto at igalang ang Espiritu Santo. Huwag bibigyan o dudulutan ng pighati ang Espiritu Santo. Huwag natin sasaktan siya. Irespeto mo ang Espiritu Santo at ang iyong katawan na ginawa niyang banal niyang tahanan. Amen. Amen. Puna yung mga nakatayo. So, God is Spirit that He gave unto us works in us to bring the gift of new birth and renewal to those who have been called to faith. Kaya inilagay yun upang manatili tayo nabubuhay sa bagong pag-asa at bagong buhay na alok sa atin ng Diyos. Dahil tayo tinawag upang manampalataya at manalig kay Kristo. Yan ang nais ng Diyos. Yan ang nais ni Kristo. The Spirit works to bring the gift of new birth and renewal to those who have been called to faith. Mga tinawag para manalig at manampalataya sa Diyos. Now, this is my question to all of you. This is my question to all of you. Ikaw na nakikipagkwentuhan dyan, makinig ka. Dito ka muna. Dito. Tuon muna ang mata rito. Tuon muna rito. This is my question. What are the ministry of the Holy Spirit pertaining in our regeneration and renewal? Ano po ang gawain ng Espiritu Santo na tumutukoy sa ating pagbabago, regeneration, and renewal? Yung ating change life, yung bagong buhay natin. Number one, ito ang inyong tandaan. Number one, the Holy Spirit work is promise. Ito'y pangako ng Diyos. Hindi ito pangako ng mister mo.
Hindi ito pangako ng boyfriend mo. Hindi ito pangako ng kaibigan mo. Pangako ng Diyos ito sa iyo. Amen. Parang wala mga kamay. Ha? Pangako ng Diyos to. At kung ito yung pangako ng Diyos, dapat mong panghawakan. Amen. Inaawit lang natin yun eh. Pangako mo ay aking panghahawakan. Eh, pinanghawakan nga ba? Sabi ng Ezekiel chapter 36, verse 26. Pakinggan niyo po ito. This is the promise of God. Ito ang pangako niya in His ministry, in His work. Sabi niya ng Diyos, I will give you a new heart. Now, ginawa na ito ng Diyos. Binigyan ka na niya ng bagong puso. Bago na nga ba ang puso mo? Amen. Ang may bagong puso, hindi na yung nagmumura. Amen. Ang may bagong puso, hindi na yung nagtatanim ng sama ng loob. Ang may bagong puso, hindi na yan magagalitin. Ang may bagong puso, nako, ang itsura niya, napakaganda. Ang itsura niya, payapang-payapa. Ang itsura niya, talagang nandoon yung joy, yung kagalakan sa kanyang buhay. Hindi yung laging nagmamaktol. Ha? Maraming minsan nagmamaktol. Siguro kung buhay pa si Amor Solo, the great painter in the Philippines, siguro hindi may picture yung mukha mo. Hindi niya may guguhit. Dahil sa itsura. Pero kung tayo po ay may Espiritu Santo, ang itsura mo'y kahawig ka ng Diyos. Amen. Mukhang anghel. Yung mga pumapalakpak, mukhang anghel yan. Sabi ng Bible, pakinggan niyo ito, I will give you a new heart and put a new spirit. Small s. Maliit na s yung spirit doon, ibig sabihin bagong buhay. Amen. Binago ang puso, binigyan ng bagong buhay. And then sabi niya, so may bagong puso, may bagong buhay. That's the ministry. That's the work of the Spirit. That is the promise of God. At ang sabi ng Bible, I will remove from you, alisin ko niya sa inyo, yung inyong pusong bato. Yung kinakanta nyo, pusong bato. Sabi niya rito, I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Amen. At bibigyan ko kayo ng pusong laman. Laman ang kanyang puso. Hindi pusong mamon na madaling magtampo. Hindi pusong mamon na madaling magalit. Hindi pusong mamon na madaling mainis. Kundi pusong laman na nasa kanya ang lahat ng katangian ng Espiritu Santo sa kanyang buhay. Nasa kanya ang fruit of the Spirit. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kabutihan, kabaitan, katapatan, at pagpipigil sa sarili. Pagpipigil sa sarili. Kung wala ka nun sa buhay mo, sira ang future mo. Siguro kung wala kang pagpipigil sa sarili, sira ang future mo. Magiging kang dalagang ina, binatang nagkaanak sa labas, sira ang future natin. But excuse me to those na na-experience yung ganun, nagsisikan at nagbago, huwag mo nang ulitin. Purihin si Jesus. Amen? Halaga namang nadapa ka na minsan, gusto mo pang madapa uli? Kung minsan ka nang nadapa, abay, ingatan mo naman. Para hindi ka madapa, huwag kang magsuot ng high heel. Dami ba isa nagsusuot ng high heel? Pakinding ko. We are not in the disco, we are in the church. And we are worshiping God. Kaya kayo mga nagsusuot na mga katukso-tukso, huwag kayong maging dahilan ng kasalanan ng inyong kapwa. Kayong mga nagkukwentuhan kapag may nagpipreach, huwag kayong
maging dahilan para magkasala ang katabi nyo. Purihin si Jesus. Purihin si Jesus. Amen! At kayong mga nagkakaroon ng crush sa mga layman, pigilin nyo ang sarili nyo, may mga asawa na yan. Huwag kayong maging dahilan ng pagkakasala ng mga ito. Dahil ang mga taong pinagmumula ng kasalanan ay mga taong hindi sinusunod ang Espiritu Santo. Sa halip sinusunod ang kanilang emosyon, sinusunod ang kanilang sarili, ang kanilang puso ay pusong bato. Ang pusong laman ay mayroong bunga ng Espiritu. May pagpipigil sa sarili. Nasa kanya ang fruit of the Spirit. Marunong magmahal, marunong magpatawad, marunong umunawa, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kabutihan, kabaitan, katapatan, at pagpipigil sa sarili. Pagpipigil sa sarili. Kung wala ka nun sa buhay mo, sira ang future mo. Amen! Amen! Kaya, tandaan nyo, binago ang puso, pinalitan ang pusong laman, binigyan ng bagong buhay, at pagkatapos ibigay ang bagong buhay, bagong puso, sabi ng verse 27, and I will put my